3 milyon ang binigay sa akin ng amo ko sa 15 years kong pagtatrabaho dahil sa... Welcome to my channel, Ate Vine Confession. Kung gusto mo rin mag-share ng kwento mo, mag-send ka na ng letter mo dito. Maraming salamat. Enjoy for watching. Dear Ate Maria, good day po. Gusto ko lang mag-share ng aking sariling karanasan. Palaging dumadaan sa wall ko ang mga video mo. Halos ay puro karanasan ng mga OFW. Gusto ko rin mag-share. Sana, mapansin mo ang liham ko. Ako po si Jocelyn, 59 years old na sa ngayon, at andito na ako sa Pinas. Ako ay dating OFW sa Hong Kong. Ang member ng pamilyang pinagsisilbihan ko ay 7. 3 doon ay anak ni Ma'am at Sir. Kasama si Lola at Lolo, kaya 7 lahat. May sarili silang negosyo, kaya maluwag sila sa pera, hindi sila madamot. Kung ano meron sa bahay parang akin na din. Minsan nga, napunta din ako sa shop nila kasama mga alaga ko. Minsan si Lola. Palagi din nila akong binibigyan ng bonus tuwing Pasko at birthday ko. Taon-taon din ay nakakauwi ako ng Pinas para magbakasyon, kaya sabi ko sa sarili ko, sobrang swerte ko sa amo. At kahit dito pa ako tumanda, okay na okay lang sa akin kasi parang nagbabakasyon lang din ako. Dahil nga every year, nakakauwi naman ako, hanggang sa isang araw, naging sunod-sunod ang pangyayari sa buhay nila na hindi inaasahan at kahit ako ay naging apektado, halos naganap lang ito sa loob ng isang taon. Na-accident si Sir at nalumpo, may chance pa naman makalakad ngunit taon daw ang bibilangin. Dahil dito, hindi niya naasikaso ang negosyo nila, kaya pinagkatiwala niya sa kasosyo nila at nagtiwala naman sila. Ilang buwan lang ang lumipas. Naglaho ang kasosyo ni Sir at naibenta na sa iba ang negosyo nila. Dahil sa stress, ay nagpakamatay ang asawa ni Sir. Hindi ko man alam ang buong dahilan pa. Sumunod na agad namatay si Lolo. At nagkasakit ang panganay na anak nila ng walang lunas. Kaya para silang isinumpa dahil sunod-sunod ang kamalasan sa buhay nila. Dahil 2 buwan na akong walang sahod, pinapaalis na ako ni Sir. Dahil wala na raw silang ipapasahod sa akin, dahil ang pera nila ay ginagamit nila sa pang-araw-araw at sa pang-hospital ng panganay na anak. At sa therapy ni Sir, sabi ko, hindi ako aalis. Aalagaan ko pa sila, okay lang sa akin. Kahit na walang sahod, okay pa naman ang pamilya ko sa Pinas. 8 taon na ako nun sa kanila, nang mangyari ang trahedya sa buhay nila. Nahihiyaman si Sir, pero alam ko na kailangan niya ng tulong. Hindi ko sila iniwan. Kasi malaki naman ang grocery store ko sa Pinas. At sa tingin ko, mas okay pa ang buhay ko sa kanila at the time. Lumipat din kami sa maliit na apartment. At binenta ni Sir ang bahay at sasakyan nito. Alam ko lumapit din sila sa ibang pwedeng lapitan. Lumipas ang 1 taon, sumuko na rin ang panganay ni Sir. Kita ko ang kahirapan nila sa financial at sa kaloob-looban ng puso ni Sir at ni Lola. Pero lumaban pa rin si Sir. Sa hamon ng buhay, nagpa-opera na siya at nagpa-therapy halos 1 taon bago bumalik ang normal na lakad ni Sir. Isang araw may lalaking bumisita sa bahay. Kapatid pala iyon ni Sir, galing sa Amerika. Pero now ko lang nakita iyon, kwento sa akin ni Lola. Magkapatid lang sila sa ama, kaya malayo sila sa isa't isa dahil nalaman ng kapatid niya. Ang nangyari sa kanya, sa buong pamilya niya, inalok ito na dadalhin sila sa Amerika at doon magsimulang muli. Dahil baka nasa Amerika ang swerte nila, kailangan daw na iwanan na nila ang Hong Kong. Siguro madali silang nagkasundo. Dahil kinabukasan, kinausap ako ni Sir. Sabi niya, sa Amerika na sila titira. Gusto man nila akong isama? Ay hindi maaari, dahil kahit sila, hindi alam ang kahihinatnan ng pamumuhay doon. Ayaw daw nila na madamay pa ako. Umiyak ako, at si Sir, niyakap niya ako at nagpasalamat. Kinuha niya ang aking bank account. At nangako kapag siya ay nakaraos, ay babayaran niya ang mahigit 2 taon kung pinagtrabahuan sa kanila. Sinabi ko pa na hindi naman na kailangan, masaya na ako na inaalagaan silang lahat, pati si Lola at mga alaga ko, ay umiiyak dahil maiiwan nila ako. 1 buwan ang nakalipas, binilhan na ako ng tiket, at binigyan ako ni Sir ng 3 buwan na sahod ko. Iyon lang daw ang kaya niyang ibigay sa ngayon. Ayoko pang ang tanggapin, kaso nagagalit sa akin, kaya masakit man sa kalooban ko, tinanggap ko, at umuwi ako ng Pinas. Hindi na ako nag-apply sa iba, kasi lalo akong nalulungkot. Minahal ko kasi ang mga amo ko, lalo na mga alaga ko. Tumulong na lang ako sa grocery store namin. Pinagpatuloy ko na lang ang buhay dito sa Pinas, kasama ang pamilya ko. Makalipas ang 3 taon, nag-chat ang bangko sa akin, need ko daw mag-update. Kaya pumunta ako sa bangko, nagulat ako. Dahil pinadalhan ako ni Sir ng 3 milyon pesos. Sobrang gulat ko, tinatanong sa akin ng bangko, kung kilala ko ang nagpadala sa akin, sabi ko yes, amo ko. Sobra akong naiyak. At kahit ang mga staff sa bangko, napaiyak din sila, nadala sila sa emosyon ko. Ngayon panatag na ang loob ko na okay sila
Alam ko okay, na sila sa American, dahil napadalhan na nila ako ng malaking halaga, kaya kung nasaan man sila ngayon, maraming salamat at sobrang miss na miss ko na talaga sila. Masaya ako dahil naging maayos na rin ang buhay nila. Sana isang araw makita ko silang muli. Wow, ang ganda ng kwento ni Kabayan. Kayong mga nakapanood at nakapakinig ng kwentong ito, anong aral ang nakuha nyo sa kwento ng isang OFW? Pa-comment naman sa baba, salamat.